So about naman sa video po natin ngayon ay pag-usapan po natin kung ano po ba yung mga tips bago po tayo magsimula dito sa goat farming business. So bago yan, shoutout muna tayo kay Sir Joseph Nosete from Binangonan, Rizal. So shoutout sa iyo, Sir Joseph Nosete. And next, shoutout kay Farming Lifestyle. So shoutout sa iyo, Farming Lifestyle. Then last, shoutout also kay Aklan Native Farm. So shoutout sa iyo, Aklan Native Farm. Sa mahigit na 2 years na po yung ating experience dito sa industriya ng isang goat farm. So about sa video po natin ngayon is mag-share po ako sa inyo ng tips and ideas bago po kayo magsisimula dito sa isang goat farming business, para sa ganoon is maiwasan po natin yung pagkakamali or yung pagka-failure po natin dito sa industriya ng goat farm. So kung meron po tayong plano na magtayo ng isang goat farm na semi-commercial goat farm or commercial goat farm, ito yung pinaka first na gagawin po natin. Una, yung pagtanim ng mga pagkain para sa ating mga alagang kambing. So for example, yung mga grasses, yung mga legumes, yun yung example para sa pagkain ng ating mga alagang kambing. Kasi nga yung isang kambing is nangangailangan kasi sila ng 75% damo dapat yung bibigay po natin sa kanila. Then una, yung kambing kasi dapat 2 times a day pakainin po natin sila. So isa sa umaga at isa naman sa hapon. So at first nung nagsisimula po tayo dito sa isang goat farm, bali hindi po tayo nagtanim ng mga pagkain para sa ating mga alagang kambing. Kasi nga yung ini-expect ko naman na yung kambingan natin nandito naman sa probinsya, nandito naman sa bukid. So ini-expect ko na hindi maubos yung mga damo para sa aking mga alagang kambing. And then for how many months na nagdagdag po tayo ng mga kambing, and then yung pagbigay po natin ng damo sa kanila is 2 times a day. So for how many months, kahit marami yung mga pagkain sa ating paligid, talagang maubos po talaga natin yan. Lalong yung limit po natin dito sa pag-alaga ng kambing is nasa nasa semi-commercial goat farm na. So pinaka-importante talaga yung pagtatanim ng pagkain nila, dahil napakahirap na magpunta po tayo doon sa ibang lugar para kumuha ng mga damo para po sa ating kambing. Ang pinaka-worst na nangyari kasi nung kumukuha po tayo ng mga pagkain para sa ating kambing, minsan is muntik pa tayong nahulog sa bangil dahil po sa pagkuha ng damo para sa ating kambing. And then minsan din is nasugatan yung ulo po natin. And then yung iba pa na pinaka-worst na mga pangyayari sa pagkuha po natin ng damo, yun po yung yung kinagat po tayo ng bubuyog. So yan, tingnan nyo yung mukha ko dyan. So yung dahilan dyan, dahil po sa pagkuha ng damo, kumpay para po sa ating mga alagang kambing. So kung gusto nyo magsimula, dapat magtanim tayo para yung pag-alaga ng kambing, kahit hindi natin kailangan ng tauhan, kahit tayo na lang, is magiging madali na po. Hindi na po mahirap yung pag-alaga ng kambing if in case kung dumami na po yung ating mga alagang kambing. Then the second tips na ibibigay ko po sa inyo, ito po yung pag-select na gawin po natin na pang breeding material sa ating goat farm. So kung ako naman yung tatanungin po ninyo, kung yung inyong puhunan medyo tama-tama lang, so mas maganda na magsimula po tayo sa mga upgraded or yung mga F-series na mga kambing. Ako naman is mahigit po tayo sa 1 taon na po dito sa pure talaga ng mga native goats. Talagang ang masabi ko lang dito, medyo matarbaho siya. So kailangan pa natin na maghintay ng mahabang panahon, and then the time na ibenta na po natin sila, medyo medyo mababa lang po yung kanyang presyo. Itong mga pure na mga native goats, medyo sa experience ko naman sa pag-alaga ng native goats, kumbaga lugi po tayo dito. Kasi yung ini-expect ko kasi dito sa mga native goats is tulad po dati nung unang panahon, itong native goats na wala po ito siyang gastos. Ang kailangan lang po dito sa native goats is ito lang po yung mga damo, yung pagkain nila. So ngayon kasi is iba na kasi yung panahon sa ngayon, na even na yung mga native goats ay nangangailangan na rin po ng mga commercial feeds, mga pamurga, gamot at vitamins.
itong mga native goats. So yung kung i-compare natin dito, kung magsimula tayo sa mga F-series na mga kambing or mga upgraded na mga kambing, bali in terms sa health is halos magkapareho lang po sila. Pareho sila ng pangangailangan doon sa mga native goats. So ang pinaka-practical, kung tama-tama lang po yung budget po natin, mas maganda na magsimula po tayo sa isang F-series or mga upgraded na mga kambing. Kasi kung i-compare naman natin in terms sa pagbinta natin sa presyuhan, ang native goats, maghintay pa tayo ng mahabang panahon. So tapos pagbinta natin, medyo mura siya. So for example, yung native goats sa lugar po namin nasa 2,000, 2,500, yun lang po yung presyo ng mga pure na mga native goats. Whereas kung mag-start po tayo dito sa mga upgraded na kambing, for example, yung presyo namin nasa 5,000 or mga 6,000, yun yung mga presyuhan ng mga F-series na kambing. So pinaka-practical na gawin po natin, yung unang bilhin po natin is dapat yung mga upgraded na kambing. Then pangalawa is kailangan pipili tayo ng isang dumalaga na kambing. Huwag po yung nakaedad na po ng 3 to 6 months old. Kasi sa ganong edad ng kambing, medyo napaka-sensitive nila. So madali sa personal experience ko, medyo madali silang magkasakit. Ang pinaka-common dyan na sakit, yan po yung mga diarrhea. So ang hirap po nilang gamutin yung mga yung mga ganong edad na mga klase na kambing, 3 to 6 months old. So ang bilis po nila magkasakit. So kung bibili man lang tayo ng kambing, dapat sa edad na 7 to 10 months old. Mas maganda 8 months or mga 10 months, yun yung maganda na bilhin po natin. Kasi ang yung isang kambing, ang pinaka the best time po talaga niyan na ipasampa po natin or i-breed po natin sa isang buck ay dapat magsimula po yung kanilang edad sa 10 months old. So then the third one na tips is ito po yung pag-select ng buck. So ang pag-select ng buck, mas maganda na dapat hindi tayo magiging matipid po nito. So mas maganda na bilhin po natin yun po yung mga purebred na mga buck para gawin po natin na ipasampa po sa ating mga inahing kambing, para yung result nun is mabilis po siyang lumaki. So dapat yung pag-select din po natin ng buck, bali tatanungin din po natin yung kung saan tayo nakabili, kung ilan po ba yung mga lahi niya. So kung isa lang po, so wag na po kayong bibili ng buck, dapat tig dalawa or tig tatlo yung kanyang mga lahi. Ganon din po kung bibili pala tayo ng mga inahing kambing or mga doe, so dapat titig dalawa din po yung mga lahi, para sa ganon is mabilis pong dumami yung ating mga kambing. So sa iba na hindi pa gaano kabisado yung pag-select ng isang buck, ang pinakauna po tingnan po natin is yun po yung mga katawan nila. So actually malaman naman din natin na yung klase na kambing is maganda siya na pang-upgrade doon sa ating mga inahing kambing. Din ang pangalawa, yung tingnan ninyo is yung kanilang mga itlog sa isang buck. So if in case kung yung kumbaga yung kanilang mga itlog ng isang buck medyo parang nakahiwalay siya. So tulad po sa picture na ganyan, kung yan po yung makikita po ninyo, wag na po yung bilhin po ninyo nung isang buck. Mas maganda yan pangkatay na lang. Pero kung sabihin natin na gawin po natin na isang pangsampa doon po sa ating mga inahing kambing, hindi po siya maganda. So may kadalasan, kung yun ang bibilhin po natin, minsan makikita po natin na yung kambing is para siyang bansot. Kumbaga para siyang magkaroon po ng deformation yung kanilang physical appearance sa isang kambing. So mas maganda piliin po natin yung well-rounded na itlog ng isang buck. So yun yung maganda na tingnan po natin. So then the fourth one na tips dito sa isang goat farm, dapat maglaan po talaga tayo ng pondo or budget po dito. So madalas sinasabi ng iba is itong pag-alaga daw ng kambing is hindi siya nangangailangan ng malaki na puhunan, malaki na pondo or malaki na budget. So yan, kung ako yung tatanungin po niyan is hindi po ako sang-ayon sa ganyan, dahil sa personal experience ko nga,
halos mag-isang taon, lagi tayo naglabas ng pira na walang balik po sa atin. Bakit? Dahil ang pag-alaga ng kambing, kung makikita sa iba, sa tingin nila, mas madali lang po dito ang pag-alaga. Madali po yung pira dito sa pag-alaga ng kambing. Yun po yung akala po ng iba. Pero pag nandito ka na, talagang hindi ganun siya kadali kumita dito sa isang goat farm. So hindi naman ibig sabihin na nag-alaga ka ngayon ng kambing, after 1 year kikita ka. So wag kayong mag-expect ng ganyan. Dahil sa experience ko, halos sobra sa isang taon bago po tayo nakabinta. And then pagbinta pa natin, hindi pa talaga siya as in 100% na nabawi po kung ano po yung gastos natin sa isang goat farm po natin. So yun yung importante na kahit 1 year, kahit wala kang kita, meron ka pa ring pondo na pira, na sa ganon is meron kang pang support na sa inyong sarili, sa inyong pamilya, kung ano yung pangailangan ninyo if in case kung wala pa tayong naibinta na kambing. Or sa ganon is kailangan din po na bigyan po natin ng ng malaking pondo po talaga kung ano po yung mga kailangan ng ating mga kambing. Then kaya nga yung ginagawa po natin dito, aside sa kambing, is meron pa tayong other source of income, kung saan yung pag-alaga ng ibang livestock tulad ng manok, para kung habang wala pa tayong binta ng dito sa kambing po natin, at least meron pa tayong ibang maibinta po natin na livestock, tulad po nitong pag-alaga po ng chicken farming. So kung magtaka kayo about sa video po natin bakit kambing at manok, dahil yan, mas maganda na marami tayong mga source of income, para kung wala tayong maibinta na manok, at least may kambing. Kung wala tayong maibinta na kambing, at least yung manok. So yun yung purpose po natin, na marami tayong mga iba pa na mga source of income dito sa pagsisimula ng isang kambingan. Then the fifth one na tips is yung alamin po natin kung paano po alagaan yung kambing. Ito yung pinaka-importante po talaga sa lahat. Alamin po natin, halimbawa magkaroon po ng sakit yung ating kambing, ano po ba yung igagamot po natin dyan. So mas maganda na i-practice talaga natin is yung pag-apply ng mga injectable, mga gamot, mga vitamins para sa ating kambing. Dahil kung hindi po tayo mag-apply dyan, kumbaga bigay lang tayo ng mga grasses, mga legumes, mga feeds sa kambing, talagang sa ngayong panahon, iba na. Hindi na po pwede po yung ganyan. So dapat mag-apply po tayo ng mga dewormer, yung mga for injectable para sa ating kambing. Yun yung pinaka-importante. Dapat pag-aralan po natin yan. Ako naman, lahat ng natutunan ko dito sa pag-alaga ng kambing, base po talaga yan sa mga personal experience. Yung iba, sinesearch po natin yung iba, but everyday kasi is iba-iba kasi yung mga problema dito sa isang goat farm. So mas mataas yung percentage, yung ating personal experience. Dyan po tayo natututo dito sa pag-alaga ng kambing. Then yung the last one na tips na ibibigay ko po sa inyo, kung bago tayo magsimula sa isang goat farming business, dapat iwasan po natin itong inbreeding. Kasi yung yung magiging result ng isang inbreeding na kambing, either yung kambing mo is bansot, kumbaga matagal yung kanyang paglaki. So halimbawa kung matagal yung kanyang paglaki, then of course mas matagal yung pagbenta po natin dito. Then isa pa ng cause ng inbreeding sa isang kambing, yung deformation, yung kanyang physical appearance sa isang kambing, medyo iba siya. So may mga depekto talaga yung mga kambing po natin. So yun yung yung inbreeding. So kung maaari, tanungin natin kung saan po galing yung ating back. Tanungin din po natin kung saan po galing yung yung isang doe or isang inahing kambing, para sa ganun is matrace po natin kung alin po ba yung mga back na gagamitin po natin, or kung saan po ba yung saan ba tayo bibili ng isang back kung sa time na kailangan na po nating i-dispose o mag-change po tayo ng isang back sa ating kambingan. And aside for that is kailangan din po natin na i-secure, or kailangan po natin na magpagawa po ng isang goat house para po sa ating kambingan.
lalo na po yung label ng ating goat farm is nasa semi-commercial o commercial na po siya. Kasi yung yung goat house para sa panahon ng tag-ulan, panahon na mayroong mga kalamidad tulad po ng bagyo, yung ating kambing is nasa safety po sila. And as we all know na yung mga kambing po talaga is mahina po sila sa panahon ng taglamig. And other purpose ng goat house is para ma-avoid din po natin yung inbreeding para sa ating kambing, and para ma-separate din po natin yung mga bagong panganak na kambing, yung mga buck, yung mga doe, yung mga inahing kambing. So kailangan kasi nating i-separate yan para maiwasan yung inbreeding sa ating goat farm. And disclaimer by the way, ako naman po ay hindi po tayo isang veterinarian, and hindi din po tayo isang agriculturist po. So all the videos na ina-upload po namin dito sa aming YouTube channel, based lamang po yan sa ating mga personal experience. So for more tips about sa goat farming and chicken farming, please follow sa aming Facebook page na Das Ruin Channel.